Hindi makatulog si Nika. Ilang oras na siyang nakahiga sa kama pero pabiling-biling pa rin siya. Napakailap ng antok sa kanya. Gulong-gulo ang puso at isip niya. Naiisip pa rin niya ang naging pag-uusap nila ni Chuck. Huwag kang masyadong manhid. Open your eyes, babe. I'm just here. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabing iyon nito. Hindi pa rin siya nakaka-recover. Parang nagpapahiwatig ito na may gusto ito sa kanya. Umiling-iling siya ng marahas. Imposible ang naiisip niya. Baka nagbibiro lang si Chuck, iyan. Huwag kang ambisyosa. Biro? Hindi naman siya mukhang nagbibiro kanina. Soft and gentle pa nga ang ekspresyon niya. Kontra ng isang bahagi ng kanyang isip. Huminga siya ng marahas. Ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ni Chuck? Na totoong may gusto ito sa kanya? Dapat ba niyang papaniwalain ang kanyang sarili sa bagay na iyon? Paano kung nagsasabi pala ito ng tapat sa kanya at binabaliwala niya iyon? Di pinalagpas naman niya ang pagkakataon na maging maligaya. Kung sana ay may paraan siya para malaman kung mutual ang feelings nila sa isa't isa. Naiinis na tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Mukhang hindi siya makakatulog dahil sa kaiisip niya kay Chuck. Maaga ang klase niya sa susunod na araw kaya kailangan na niyang magpahinga. Siguradong magkakaaibag na naman siya dahil sa puyat. Inabot niya ang teddy bear na katabi niya sa pagtulog at kinausap niya iyon na parang si Chuck ang kaharap niya. Tigilan mo na ako, Chuck. Umalis ka na sa isip ko. Sabi niya. Patahimikin mo na ang puso ko. Natigil siya sa pagsasalita na mag-ring ang cellphone niya. Nabaling doon ang pansin niya. Napaisip siya. Sino pa kaya ang tatawag sa kanya sa ganoong 10 oras ng gabi? Inabot niya ang cellphone at tiningnan kung sino ang caller. Parang nakikipagkarera ang puso niya sa bilis ng pagtibok niyon pagkakita niya sa pangalan ni Chuck. Pinindot na niya ang answer call button. Hello? Hi, bati ni Chuck mula sa kabilang linya. Tulog ka na ba? Nagising ba kita? Napapikit siya. Maging sa telepono ay napakasuyo ng boses nito na parang inihehele siya. Malamang gising pa ako. Nakakausap mo pa ako eh. Nagbibirong sabi niya. Tumawa ito ng malakas kaya napangiti siya. May hatid na kakaibang kapanatagan sa puso niya ang tunog ng tawa nito. Nabawasan ang pagod niya. Umupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Niyakap niya ang teddy bear. Inisip niyang si Chuck ang yakap-yakap niya. Napatawag ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Diretsang sagot nito. Kumunot ang kanyang noo. Ano yun? Wala siyang narinig na sagot mula rito. Lumipas ang ilang segundo pero hindi pa rin ito nagsasalita. Tiningnan niya ang screen at nakitang nakakonect pa ang tawag nito. Magsasalita na sana uli siya nang sa wakas ay narinig niya ang boses nito. Sa pagkagulat niya ay kumanta ito. When I look into your sad eyes, it makes me feel for you. 'Cause I don't see the light that was always shining through. Someone broke your heart and now it's easy to give up. I'm telling you it's not the end. It's not the end of love. Keep believing, baby, 'cause everything happens for a reason. Tonight, tears fill your eyes. Don't stop dreaming, girl. I'll be right here to lean on. You're gonna make it through. I wanna see you. Keep believing. Napapikit at napangiti siya nang marinig ang pagkanta nito. Halata ang noon lamang nito ginawa iyon. Pero punong-puno ng emosyon ang boses nito habang umaawit. Kahit na parang nangangapa ito sa tono, ay sige pa rin ito sa pagkanta. Napuno ng saya ang puso niya. Noon lang niya naranasang haranahin. At sa cellphone pa. Kakaiba talaga ito. Napakarami nitong alam na gimmick na tuwi na ay nakakapagpangiti sa kanya. Have I told you how beautiful you are? Just one smile from you and my heart would beat fast. Nakapikit siya habang patuloy na pinapakinggan ang pag-aawit nito mula sa kabilang linya. Damang-dama niya ang nais nitong ipabatid sa kanya. Iyon ang gusto kong sabihin sa'yo, Ian. Sana ay napagtiyagaan mo ang boses ko. Alam kong pambanyo lang ang boses ko pero bukal sa loob ko ang mensahe ng kanta ko. Seriously speaking,
Lagi mong pinapaganda ang araw ko. Masaya ako tuwing magkasama tayo. Sana ay maramdaman mo na espesyal ka sa akin, sabi nito. May namuong luha sa mga mata niya. Naiiyak siya sa labis na tuwa. Thanks, Chuck. Umiiyak ka? What's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Nothing, na-overwhelm lang ako sa kanta mo. It was really good. Oh, totoo ba yan o binobola mo lang ako? Hindi ako marunong mambola. Ikaw lang ang magaling sa ganon, sabi niyang sinundan ng tawa ang sinabi. Tumawa rin ito. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Okay. Nika? Yes? I really like you. Nandito lang ako para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Parang hindi siya makahinga. Magtatapat na yata ito sa kanya. Good night. Pakiramdam niya ay lobo siya na unti-unting nawawala ng hangin. Kailan kaya nito sasabihing mahal siya nito? Good night. Napilitang sabi niya. Nang wala na ito sa linya ay bumalik siya sa pagkakahiga. Inisip niya ang mensahe ng kanta nito. Kung bibigyan niya iyon ng kahulugan at ang sinabi nito bago magpaalam sa kanya, iisipin niyang may gusto rin ito sa kanya. Pero hanggang maaari ay ayaw niyang i-presume dahil baka masaktan lamang siya sa huli. But she couldn't help it. Lalo na ngayong nararamdaman niyang tila may gusto na rin ito sa kanya. Bakit ito mag-aaksaya ng oras sa panghaharana sa kanya kung wala itong pagtingin sa kanya? Nakangiting pumikit siya. Inimagine niya ang gwapong mukha ni Chuck. Ilang sandali pa ay ginupo na siya ng antok. Maging sa panaginip niya ay nandoon si Chuck. Nagpapalipas ng oras si Nika sa library nang magulat siya sa paglapit ni Ashley. Hi! Tuwang-tuwang sabi niya. Long time no see ah. Anong ginagawa mo rito? Umupo ito sa tabi niya. Tapos na ang huling klase ko kaya mag-i-stay muna ako sa library bago umuwi. Sagot nito. Okay. Pagkasabi niyon ay ibinalik niya sa tingin sa binabasa niyang MYX magazine. How are you? Nagtaas siya ng tingin dito. May nababasa siyang pag-aalala sa mga mata nito. Marahil ay naikwento na rito ni Aryan ang nangyari sa kanila ni Aiden. Hindi pa kasi niya yun naikwento rito dahil lately ay hindi sila nagkikita. Madalas ay sila ni Aryan ang magkasama. I'm fine, sagot niya at kinitian ito. She was telling the truth. Matagal na siyang okay. In fact, na mga sandaling iyon lang uli niya naalala si Aiden. Kung hindi pa marahil siya kinumusta ni Ashley, ay hindi napapasok sa isip niya ang ex-boyfriend niya. Pulusit siya kang laman ng isip niya. Maski sa sarili niya ay hindi siya makapaniwala na ganoon siya nakadaling makaka-move on. Wala na iyong sakit at panghihinayang na naramdaman niya noong maghiwalay sila ni Aiden. Hindi na rin siya galit dito. Are you sure? Paniniyak ni Ashley. Nakatitig ito sa kanya na parang inaarok nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Yeah, sagot niya. I see. By the way, Ash, may itatanong ako. Paano mo malalaman kung mahal mo ang isang tao? I mean, kunwari may mahal ka, tapos naghiwalay kayo. Then, may nakilala kang ibang lalaki. Lagi siyang nasa tabi mo. Hindi ka niya pinababayaan. Sinusuportahan ka niya sa mga ginagawa mo. He makes you happy. Isang ngiti lang niya sumasaya na ang araw mo. Kapag kasama mo siya, nakakalimutan mong broken-hearted ka pala. Anong ibig sabihin nun? Mahal mo na rin siya? Tanong niya. Nginitian siya nito. Nagtanong ka pa sinagot mo rin naman ang sarili mong tanong. Wait! Ibang tao ang tinutukoy ko, hindi ako. Sus! Ayaw mo pang umamin. Hindi mo na kailangang mag-deny iyan. Kilala kita. And by simply looking at you, kitang-kita kong mahal mo na ang lalaking tinutukoy mo. Kumikisla po kaya ang mga mata mo habang inilalarawan mo siya. You know what? Hindi ka ganyan noong kayo pa ni Aiden. Kaya isa lang ang masasabi ko. Mahal mo na siya. And by the looks of it, mukhang mahal ka rin niya. Nginitian siya nito ng matamis. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Sa likuran pala niya. Ian?
Napatuwid siya ng upo pagkarinig niya sa boses ni Chuck. Paglingon niya ay nagtama ang mga mata nila. Nginitian siya nito. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Tumabi ito sa kanya. Gusto mong manood ng practice game namin? Sure. Mabilis sa pagpayag niya. Nag-init ang mga pisngi niya. I mean, okay lang. Great. Tuwang-tuwang sabi nito. Napatingin ito sa kaibigan niya na parang noon lang nito napansin. Nakalimutan rin na niyang ipakilala rito si Ashley. I'm sorry, may kasama ka pala. I'm Chuck Del Mundo. Pakilala nito. Inilahad nito ang isang kamay kay Ash. I'm Ashley, kaibigan ako ni Ian. Binalingan siya nito. Tama ako. Matindi ang virus na tumama sa inyo. Mukhang magagawa na rin kita ng kwento. Anyway, umalis na kayo. Alam kong gustong-gusto nyo ng mapag-solo. Tiningnan nito si Chuck. Nice meeting you. Ingatan mo ang kaibigan ko ha. You don't have to say it, sabi ni Chuck. Napamaang siya rito. Huwag ka nang masyak. Isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka ni Chuck, sabi sa kanya ni Ashley. Nag-init ang mga pisngi niya. Ash, nakakahiya ka. Ano ba yung sinasabi mo? Naku, kunwari ka pa. Huwag kang manhid. Sige na, umalis na kayo. Bye. Pagtataboy nito sa kanila. Let's go. Tanong sa kanya ni Chuck. Nginitian siya nito. Nahihiyang tumango siya. Habang nasa loob ng tennis ring si Chuck ay nagpatanaw-tanaw siya kay Nika na nakaupo sa bench. Niyaya niya itong manood ng practice game nila dahil gusto niyang malibang ito. Siyempre, gusto rin niyang magpa-impress dito. Nahahawa ka na ng kayabangan kay Cloud, Chuck. Malala ka na. Anang isang bahagi ng isip niya. Kinawayan niya si Nika. Gumanti ito ng kaway sa kanya. Na-imagine niya ang kanilang mga puso na lumabas mula sa kanilang dibdib at nagtama sa ere. Waring naghalikan ng mga iyon. Napailing-iling siya. Nagiging corny na talaga siya. Baka ilang araw pa at magaya na rin siya kay Les at Cloud na parang mga hari ng kakornihan mula ng in love. Pero kung ang kapalit ng pagiging corny niya ay mapapasa kanya ang puso ni Nika, nakahanda siyang tanggapin iyon. Hindi siya nakatiis. Nilapitan niya ang kanilang coach. Coach, pwede bang puntahan ko muna si Ian? Hindi pa naman tayo nagsisimula ng mag-practice. Paalam niya. Bago pa ito makasagot ay kinansyawan na siya ng mga kasama niya. Uy, in love na si Chuck, sabi ni Rain. Macfloat, kansyaw sa kanya ni Guji. Suntok gusto mo? Aniyang inambaan pa ito. Sige na, umalis ka na, sabi ni Enzo. Alright, tuwang-tuwang sabi niya. Nagmamadaling nilapitan na niya si Nika. Oh, bakit nandito ka? Mag-practice ka doon, sabi nito sa kanya. Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya napigilan ang sariling titigan ito at haplosin ang buhok nito. Hindi pa naman kami magsisimula, kaya dito muna ako. Wala ka kasing kasama at saka namiss agad kita. Inismiran siya nito pero agad din siyang may sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Nambobola ka na naman. Kailan kita binola? When I said I missed you, I mean it. Kapag sinabi kong cute ka, totoo iyon. Kapag sinabi kong maganda ka, totoong totoo yun. Ngumiti ito at tiningnan siya. Talaga? Maganda ako? Bakit si Aiden kahit kailan hindi niya sinabing maganda ako? Nawalan siya ng imik. Parang may pumitik na kung ano sa ulo niya sa sinabi nito. Bakit binabanggit na naman ito ang lalaking iyon? Hindi kaya nagkausap na uli ang mga ito? Kung totoo man ang naiisip niya ay gusto niyang magtampo kay Nika. Huminga siya ng malalim para labanan ang galit na nadarama. Baka kapag hindi siya nakapagpigil ay bigla na lamang sumambulat ang emosyon niya. Ayaw niyang masaksihan iyon ni Nika. Oo nga no, ngayon ko lang din na-realize yun. Lagi niyang sinasabi noon na mahal niya ako. Well, naniwala naman ako. Para sa akin iyon ang importante kaysa anumang papuri. Napapikit siya. Kaunting-kaunti na lamang at mawawala na siya ng pasensya.
Sana ay mahalata nito na nagseselos siya at sa sobrang tindi ng selos niya ay hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon. Tuluyan ang uminit ang ulo niya. Damit iyan! Bakit ba Aiden ka ng Aiden? Hindi ka minahal ng walang hiyang iyon. Pasigaw na sabi niya. Hinagod-hagod niya ng marahas ang kanyang buhok. There is no use loving a freaking bastard like him. Hell! I don't know what you saw in him. He doesn't deserve your love. Lalong wala siyang karapatang paiyakin ka ng sobra-sobra. Seeing you crying because of that bastard makes me sick. Tuluyan na niyang inilabas ang selos na nararamdaman niya at ang galit niya para sa ex-boyfriend nito. I'm here, damn it! Nandito lang ako at naghihintay na mapansin mo. Open your eyes, you silly girl. Huminahon ka, Chuck, sabi ni Nika. Parang hindi ito mapaniwalaan na bigla na lamang sumabog na parang bomba ang emosyon niya at kung ano-ano ang sinasabi niya. Lagot ka, Chuck, sabi sa kanya ni Rain. Baka mag-freak out si Ian dahil sa pagsabog mo, ikaw rin. Shit, ang tinding mag-Ingles ni Chuck. Daig pa ang lasing, sabi naman ni Guji. May riot ba? Usisa ni Reyes. Parang bigla siyang nahimasmasan pagkarinig sa boses ng mga kaibigan niya. Napatingin siya sa katabi niyang si Nika. Nakatitig ito sa kanya at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mukha nito. Nag-iwas siya ng tingin. Napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya ito gustong takutin. Pero hindi rin niya mapigilan ang sarili niya kaya naibulalas niya ang mga saloobin niyang matagal na niyang itinatago. Chuck, marahas na hinagod niya ang kanyang buhok. Hindi pa rin niya ito nililingon. See? Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako mabait. Itinatago ko lang ang pangit na ugali ko dahil ayaw kong makasakit ang damdamin ng ibang tao. Pero tingnan mo ang nangyari ngayon, sinigawan kita. Hindi ko gustong sigawan ka pero hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko. Sana ay huwag kang magalit sa akin. Chuck, look at me. Hindi niya ito pinakinggan. Pinanatili niya ang tingin sa ibang direksyon dahil natatakot siyang makita ang takot at disgusto sa mukha nito para sa kanya. Chuck! Hinawakan nito ang kanyang mukha at ipinaling iyon paharap dito. Nagtama ang mga mata nila. Hindi ako galit. Nagulat lang ako. That's it. Kung iniisip mo na masamang tao ka dahil bigla kang nagalit, ako ang nagsasabing hindi. At least marunong kang mag-control ng temper mo. Dahil doon, kaya hindi ka nakakasakit ng iba. Ano ngayon kung sinigawan mo ako? Normal lang sa tao na sumigaw. Para sa akin, ikaw pa rin ang Chuck na kilala kong mabait, malambing at higit sa lahat, magaling kumanta. You're still you. Ikaw pa rin ang Chuck na palagi akong pinapasaya kapag malungkot ako. Sa sinabing iyon ay nawala ang mga agam-agam at takot sa puso niya. Napangiti siya. He was glad she accepted him. Dahil sobrang tuwa hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap niya ito. Thank you, Nika Bianca. Hindi na niya napigilan ang sarili at nasabi na niya ng mahina ang mga katagang, I love you. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.